Good evening everyone. So, ito po yung given natin kanina. So, sabi ko nga, if we're going to graph, so dapat naka-factored form kasi nga, mas madaling kunin yung x and y intercept kapag naka-factored form yung standard form. So, i-convert po natin to into a factored form, no? So, sabi natin, may common factor sila, which is x. So, ang matitira sa loob ay x squared minus 2x minus 3. Dito sa loob, quadratic siya, di ba? So, kung i-inspectionin natin, pwede pa siyang ma-factored out. No? So, sinob na rin natin kanina yan. So, x times, okay? So, since quadratic po siya, mag-drawing po kayo ng dalawang coconut. So, this is x. Ba ito? May ano pa? Wait lang. Yan. So, this is what? Sinob naman natin kanina, no? So, hindi ko na kailangan i-explain. Okay. Then, set y to 0 if you want to get the x-intercept. So, set y to 0 kung kukunin natin yung x-intercept. So, y is equal to x times x plus 1 times x minus 3. So, 0 daw to. So, we have x times x plus 1 times x minus 3. So, each factor should be set to 0. So, ito, x is equal to 0. Ito, x is equal to negative 1. And this is x is equal to positive 3. So, ang x-intercept po natin ay 0, negative 1, and 3. Tama? So, ayusin lang po natin ha. So, ang x-intercept natin ay what? Negative 1, 0, 3. Increasing order para madali natin siyang maiplot sa graph. And then, kung kukunin po natin yung y-intercept, set lang po natin yung x sa 0. Okay? So, y is equal to x times x plus 1 times x minus 3. So, 0 plus 1, then 0 minus 3. Since 0 times, okay, ito, so, y is equal to 0. Okay? So, i-plot na po natin. No? Ano yung mga x-intercept natin? So, negative 1. Tama ba? 0. Ayan. Okay. Ano pa? And 3. Ayan po siya. So, let's call this as A, B, and C. At yung y-intercept din natin, nandito rin po siya. Okay. Nasa B. Ngayon, paano natin ipa-plot yung paano natin drawing yung graph? So, mag-a-assign pa po tayo ng different x values. So, kung ito yung unang x-intercept natin, hanap po tayo ng value ni x na mas maliit sa negative 1. So, it could be negative 2. So, gawa po tayo ng table of values. Dito na natin ilalagay. Sensya na guys ha, medyo pagod na kasi rin ako. So, yan. So, negative 2. Tama? Okay. So, meron na tayo nito. May point na tayo. So, pwede nating i-consider in between 0 and negative 1. Ano po?
So, pwedeng negative 0.5 or 1/2. No? So, pwede tayo maglagay dito ng 0.5 negative. Okay? So, mag-a-assign po tayo. Okay? And then, ano pa? So, in between these two, pwede tayo mamili. 1 or 2. So, pwedeng 2. Tama? O, kung gusto mo, 1. O, pwedeng 2. Okay. Siguro carry bells na ito. Okay. Ano ba yung mga kinonsider nyo raw? Sabi ni Lance. O, pwedeng 1, 2. O, sige, lagay na natin para kompleto. So, 1, tapos 2. Tama? Okay. 1, 2. Gets po doon na. Tanong na lang kung hindi ako maliwanag ngayon. Medyo talaga masakit na yung ulo ko. Okay. Then, solve for y. So, pag sinolve natin yung y, substitute lang po natin. O, ganito lang, B. Magbigay lang unang example, Kunwari, si negative 2. O, substitute natin dun sa, pwedeng dito na mo i-substitute, pwedeng dito. Pero, mas preferred ko dito. Mo isa-substitute. Pwede namang, mamili ka sa dalawa. Pwede mo dito i-substitute. Pwedeng dito. Parehas din naman ang sagot. O, mas bet ko to. Okay. O, sige. So, if x is equal to negative 2, o, substitute lang natin. Y is equal to, diba? O, sulat ko, x times x plus 1 times x minus 3. So, this is negative 2 times negative 2 plus 1 times negative 2 minus 3. So, this is what? Negative 2, negative 1, negative 5. So, this is negative 10. So, y daw ay negative 10. Na? O, i-plot na natin, be. Kung x ay negative 2, si y ay 10. Okay. So, ito po siya. No? So, tawagin natin to as point D. Kuha. Okay. O, try natin to, be. If x is negative 0.5, so y is equal to, o, diretso ko na, negative 0.5 times negative 0.5 plus 1 times negative 0.5 minus 3. So, belan yan. So, negative 0.5. So, ito ay 0.5, positive. Ito ay negative 3.5. Kung imumultiply po natin yan, so, magkakaroon po tayo ng positive 0.875. Check nga. Yan, check nyo na lang. So, this is positive 0.875. O, be, nasaan yun? Kung negative 0.5 daw yan, so, malamang before 1. Tama? So, nandito siya. Na. So, tawagin natin to as point E. Gets? So, pag 1 daw, tapusin ko na nga. If x is equal to 1, so y is equal to 1. Pakicheck na lang 1 plus 1 times 1 minus 3. So, ilan yan? 1, 2, negative 2. So, this is y is equal to negative 4. O, negative 4 daw ito. O, yan. O, saan daw yun, B? 1, negative 4. Tawagin natin tong point F. O, last. O, if x is equal to 2. So, y is 2 times 2 plus 1
Tama, Bobby. 2 minus 3. 2, 3. Tama. Then, negative 1. So, meron akong negative 6. Y is equal to negative 6. O, lagay natin dyan. O, lagay natin. Kapag 2 daw ay ano to? Kapag ang x ay 2, negative 6. Tawagin natin at ito as point G. O, 10 minutes na pala akong nagsasalita. O, B, connect the dots na tayo. Ito. Yan. O. Ayun pa. Yan. O. Yan. Yan. Yun. Okay. Then, lagyan mo na lang ng arrow, B. Yan. O, B, ganyan na itsura ng graph natin. O, bongga.